Ang problema sa kanila ay marami silang qualification, marami silang alam, subalit hindi niyo pinangsulat yung inyong mga qualification. Kahit pa sabihin na natin napakaraming trabaho sa Canada, subalit ang inyong resume ay hindi namang kaaya-ayang basahin sa mga nangarap na magpunta ng Canada. Sana po ay malaking tulong to para sa inyo kung kayo man ay nagbalak ng pumunta ng Canada. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, ito ating pag-usapan ngayon ay itong ang trabaho opportunity dito sa Canada. Ito pong mga job seekers na naghanap ng mga trabaho dito sa Canada. Sana po itong ating video ay makatulong sa inyo kung paano ba mag-apply. No? Again, sana po ay stay muna kayo dyan. Tingnan natin kung ano bang meron dito sa mga videos na ito. But bago tayo mag-umpisa, importante, sinasabi ko sa inyo na ang inyong mga qualification ayusin niyo. Napakarami pa rin nagko-comment sa aking mga social media, TikTok, Facebook, dito rin sa ating YouTube, sinasabi paano mag-apply. No? And again, sinasabi ko sa inyo lagi na sana po ay mapanoodin nyo buo itong video upang alamin ninyo kung ano ba ang laman ng mga video. At pinapromise ko sa inyo yan na itong ating mga video dito ay hindi patapon. Ang ibig sabihin, mga walang sense. Okay? So marami po tayong mga opportunity dito kung kayo man ay mga qualify sa trabaho. At paulit kong sinasabi sa inyo, dahil ito po'y para sa inyo, hindi po ito para sa akin. Dahil ako nga ay nandito na sa Canada. Subalit, nasa sa inyo na po yan kung kayo po ay makikinig sa akin o hindi. Okay? So, wala namang pilitan dito. So, again, sabi ko sa inyo guys na talagang sa laki ng kompetisyon dito nga sa Canada, sa laki ng sa dami na nag-a-apply ng mga trabaho dito, isa pong talagang tandaan ninyo na kung kayo man ay mag-apply sa Canada, ayusin ang inyong mga resume. Dahil yan ang pinaka number 1 na key. Kung kayo man ay mag-apply ng trabaho, importante, kayo ba ay may qualification? Kayo ba ay may experience? Ilang taon ang experience niyo? Isulat niyo lahat doon sa inyong mga resume, ang inyong mga ginagawa niyo, ilagay sa inyong resume upang kayo nga ay mapansin ng mga employer. Kasi alam ko, karamihan dito na nag-a-apply ay talagang, ang problema sa kanila ay marami silang qualification, marami silang alam, subalit hindi nyo pinangsulat yung inyong mga sa resume, yung inyong mga qualification. So, importante, sinasabi ko sa inyo lagi na dito sa pag-apply sa Canada, kayo ay maging competitive. Kahit pa sabihin na natin napakaraming trabaho sa Canada, subalit ang inyong resume ay hindi namang kaaya-ayang basahin, hindi siya kaaya-ayang tingnan, dahil nga sa kayo ay mag-apply nang hindi naman ayon sa experience. Okay? So sana po ay makapagbigay man lang itong advices ko sa inyo sa mga nangarap na magpunta ng Canada. Sana po ay malaking tulong to para sa inyo kung kayo man ay nagbalak ng pumunta ng Canada. So, but again, sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang inyong mga paghahanap ng mga opportunity dito sa Canada. Marami po tayong mga website na pwede nyo applyan. Marami tayong mga agency na pwede nyo lapitan. Okay? Ito po ay walang placement fee. Ito pong processing fee. Depende na po yan sa agency kung magkano hinihingi nila. Pero hindi sila pwedeng manghingi ng yung placement fee dahil bawal yan. Okay? So maraming guys, shoutout muna ako sa gumawa ng t-shirt ko, si June. No? So again, sana po ay puntahin nyo. Nasa Facebook Market po siya. At siya po yung gumawa ng mga t-shirt ko. No, yan. Napakaganda. No? So but again guys, sana sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy tayo at tingnan natin yung kanilang website. At ito po ay nandun sa workabroad.ph. No? Tingnan natin sa kanilang website. So yun guys, ito po ay warehouse clerk. At ito po ay nasa First Dynamic Personal Resources Incorporated. Ito po ay papunta nga ng Quebec na trabaho at 50 katrabahador ang kinakailangan at ito po ay sa September 6 na matapos ang kanilang recruitment. So again, sinasabi ko sa inyo na ayusin ang inyong mga resume kung kayo man ay mag-apply dito.
So, ito po ang sinasabi sa inyo kanina na dapat po ang inyong job description ay mag-match dito sa hinahanap ni First Dynamic. Okay? So, again, tingnan natin ang kanilang job description. So, check quantities and quality of product received and document on receiving slip, assemble orders, impact code, and distribute item to appropriate storage locations. Operate forklift, hand truck, or other equipment as needed to load or unload, transport, or store item. Load trucks according to instructions, perform daily warehouse inspections. So again, sabi ko sa inyo, na kung kayo man ay may mga sapat na experience na kagaya nito, ilagay nyo sa skills nyo ang forklift operator, kung kayo man ay mga forklift operator, and again, kung ano pang alam ninyo sa pagiging warehouse, isulat nyo dyan, no? Yung mga data entry, kung ano pang mga lalagay nyo, isulat nyo dyan. Importante po yon na kayo ay nagsusulat ng mga job description nyo, no? Receive and receiving, kung may receiving kayo, nagsisend kayo, o ano pa man ang ginagawa nyo sa meron kayong manual, parang manual lifter, isulat nyo, manual lifter, forklift operator, tapos kung ano-ano pa mga ganap nyo dyan, no? Again, nag-storage kayo, nagpupunta kayo, naglalagay kayo sa mga storage, so importante po yan na meron kayo. So again, ano ba ang qualification? Ito yung pinaka-importante, no? At least a minimum of 5 years work experience is required. Kung meron kayong 5 years experience and up, mas maganda. Kung meron kayong mga below 5 years, medyo malungkot ito dahil kailangan nila 5 years experience. Candidate must be a bachelor's degree or a college degree, food and beverages preparation, service management, or similar field. Kung kayo man ay mga bachelor's degree or anumang mga degree na meron kayo sa food and beverages preparation, susubukan nyo. Okay? And again, have a good communication skills and present yourself professionally. Ayun, ensure rotation of merchandise. Yeah, no placement fee. So, but again, ilalagay natin yung kanilang address sa job description. So, but again, sabi sa inyo guys, na sa pagiging trabahador nitong warehouse, kung kayo man ay mga welder, kung kayo man ay mga mekaniko, kayo man ay mga nanny, caregiver, pangalanan nyo kung ano man mga trabaho hinahanap nyo. Importante po dito na kayo maayos yung inyong mga paggawa ng resume. Isulat nyo lahat kung anong mga ginagawa nyo. Dahil ang employer, ang mga agency, sila po ay nagbabasa. Hindi po yan sila, porkit kilala natin si Juan de la Cruz, kunin natin kasi kilala natin, kapamilya natin. Hindi po ganon. Kung hindi sila qualify, talagang mahigpit sila kung mag-ano sila ng mga qualification dito. But walang age limit naman sinasabi, so subukan nyo lang mag-apply. No? Yung ating mga kabayan nasa ibang bansa, sa Middle East, sa Taiwan, sa Hong Kong, kung saan man kayong lugar, pwede kayong mag-cross country. Ang importante ninyo ay kunin ninyo or maghanap kayo ng employer upang kayo nga ay makakuha ng LMIA. No? At hindi ko rin sinasuggest na magpunta kayo ng Canada bilang isang tourist dahil may mga tourist dito na talagang walang mga trabaho. Okay? Maraming tumatawag sa akin, Kuya Noy, kailangan ko tulong mo. Kailangan ko ng employer para sa LMIA. Ako po isang tourist. Hindi po siya guaranteed, guys, na kayo ay makahanap ng trabaho dito sa Canada. Okay? So, but again, sasabi ko lang sa inyo, nagbibigay lang ako sa inyo ng advices, but kung ano man ang gusto ninyo, go ahead lang kayo. Basta ako, nagsasabi ako sa inyo na ano ang nakikita ko, talagang binibigay ko sa inyo na mga idea dahil ako'y andito at ako'y nakakakita. Subalit, sinasabi ko sa inyo, patsambahan lang to. May mga tourist dito na tumatawag sa akin, Kuya Noy, nakahanap na po ako ng trabaho. Kuya Noy, meron po akong nakitang trabaho sa mga restaurant. Ako po'y nagtuturist. Yun, the best yun. Pero again, hindi ko in-advise na kayo ay mag-tourist sa Canada. Okay? So maraming way kung kayo man ay mag-apply ng trabaho sa Canada. Sabi ko sa inyo, ayusin niyo ang inyong mga resume, mag-research kayo, magbasa kayo. Importante po yan para sa inyo. Okay? So sana po ay meron kayo natutunan sa ating mga vlog dito sa ating YouTube channel at marami po akong mga videos dito na sana po ay mapanood din ninyo.
At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at yung kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. Subalit, pwede niyo i-share to ating mga video sa inyong mga social media platform para at least naman may mga iba tayong mga kababayan na makapanood ng ating mga video at pwede din kayong pumunta sa TikTok, Noitebs Vlog, pumunta kayo sa Facebook, Noitebs Vlog, tingnan ninyo. Pag maraming followers, akin po yan. Pag maliit na followers, less than 1,000, wag po kayo pumalo dyan kasi may mga budol-budol din. Okay? So, but again, ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyong panonood sa baybay sa aking channel. Ako ulit si Noitebs. God bless and have a wonderful day.